Tuwing may selebrasyon o pagsalubong dito sa Maynila, nakasabit ang mga puting tela na ito sa iba't ibang mga daan. Ito ang mga streamers, nagsisilbing munting piyesa ng sining at kaligrapiya na mahirap makaligtaan kapag napapadaan ka sa may ingay na daan ng lungsod. Pero Waps, hindi ito isa sa mga epal sa dana. Ito'y produkto ng passion mula sa pintura at canvas ni Elmer Bautista, ang huling streamer artist ng Maynila. Kaya samahan niyo kami at tuklasin ang kanyang kakaibang racket dito sa Job for All. Dito sa Loton sa Maynila, matatagpuan mo ang isang workshed na puno ng mga pinturang puti, pula at asul. Ang Picasso naman nito ay si Elmer Bautista, isang empleyado ng Manila City Hall na nagsaspecialize sa paggawa ng mga streamers dito sa syudad. Ako pala si Elmer Bautista, 54 years old. Ang tawag sa trabaho ko ay streamer boy ng Manila City Hall. Pumasok ako dito 2003, pero casual, hindi pa ako nagle-lettering. Hindi si Elmer ang unang streamer boy ng Manila, ngunit siya na lang ang natitira ngayon at nagpapatuloy pa rin sa ganitong hanap buhay. Wala na, ako na lang. Bali na sundan ko, dalawa eh. Yung isa na ngayon, mga 66 na. Wala na, ako na lang natira. Ang streamers ay mga hand-painted signs na pinapagawa ng local government ng syudad sa pamamagitan ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila. Nakikita ang mga ito sa mga samot-saring historical commemorations, national events at ginagamit sa pagsalubong ng mga bisita ng Manila City Hall. Ito, ang tinatawag nito ay Gina Tela. O ano, kung tawagin ay kukuklot. Yan na, kukuklot. Tapos, ang pinturang ginagamit ko, hindi siya enamel. O yung merong mabaho, yung parang gas, latex paint, textile paint, mga boys din. Ano man na siya ng tubig, mawala na siya. Water-based siya. 5 yards. 5 yards talaga nga ba? Walang napapagawa sa akin na 3 yards, 4 yards. Meron man, siguro mga birthday, happy birthday, ganito. Sa panibagong panahon na mayroon ng mga tarpaulin na mas madali i-print, bakit pa rin gumagamit ng mga streamer ang Maynila? Ang sabi naman ni Elmer ay mas environmentally friendly raw ang paggamit ng mga streamer, lalo na sa mga materyales na ginagamit niya. Diba polluted tayo ngayon, bawal na yung mga plastic. Hindi siya yung friendly. Ito kasi nabubulok, nasisira. Pag ginano mo sa lupa, nabubulok. Hindi siya yung kasama sa katawan. Kasi tarpaulin, puro nakatama, diba? Pag nagpagawa ka nga ng tarpaulin, iba na yung amoy niya, diba? Kasama sa katawan nyo. Maaaring cancer din, nabuti mo doon. Minsan daw ay nabibigyan siya ng mga rush order na kinakailangan agad sa umaga. Pero hindi na raw yun hassle sa kanya at mas convenient nga raw dahil mas mabilis siya matapos kumpara sa tarp. Pero ang nagiging hassle nga lang raw sa trabaho na ito ay kapag bumabagyo ng malakas sa Maynila. Kung sa patatarpaulin mo pa yan, mayari, ganitong oras, karamihan niya, wala na tumatanggap ng trabaho. Kasi gagawin pa ng layout, tayo ipiprint mo pa. Hindi kagaya nito, le-lettering mo na, patutuloy mo, kabit agad. Diba? Walang hassle. Ang pinakamalaking problema rito, kapag bumabagyo. Pag niletteringan ko yan, hindi agad matutuyo. Aabuti pa nga kinabukasan ng umaga, basa pa eh. Kagaya nyo, nangyari sa akin yun eh. Talagang umulan siya, hindi siya natuyo. Ginawa ko ng paraan, binulower ko. Ngunit sa pagpipinta ng streamer, sabi ni Elmer na kailangan raw ay steady ang iyong kamay, maalam ka sa lettering, may mahaba kang pasensya at higit sa lahat, meron kang commitment. Ang importante talaga, yung committed siya sa pagtrabaho niya. Nag-hire ka, wala pa masyadong alam o mahina pa siya. Pero kung desidido siya, gusto niya yung ginagawa niya, handa siya magpaturo, ay gagaling yung tao yun. Mukhang pasok naman ako sa handa magpaturo, kaya't subukan natin tulungan si Elmer gumawa ng isang official na streamer. Gagawa tayo ng Alcalde Manuel de la Fuente, kapatayan niya. Lian, doon ka, sa dulo. Okay. Ito kalalaki, kalalayo. Ito na ipapasa natin. Nakikita ni Mayo, mga event, yung siyempre yung mga bisita. Wala akong yung parang gagamitan mo siya ng Na ruler po, opo. So bale, inaano lang yan, bibilangin mo yung lines niya. Kunyari ito, isang lines to. Tapos sa second line, may small letter, may big letter eh. Siyempre yung ilalim niya, mag-allowance ka rin. Yun na yung guguhitan mo, yung Yung may chok lang. Oo, may chok lang. Pantay siya. Pantay. Oo. Hindi siya yung parang kukuha ka pa ng metro, kukuha ka pa ng ruler. Parehas din naman yun. Natapat mo? Okay. Kaya ulitin mo. Okay po. Hawakan mo buti ha. Pangalawa. Okay. Sige, sunod. Okay. Ito lang, guide lang to.
Para malaman mo hanggang saan yung aabot yung letra mo. Ang pinaka-pressure ngayon dito, kahit na hindi pa ako nagsisimula, is makikita nga to ng karamihan na mga Manilenyo, lalo na yung mayor ng Manila. Okay, umpisahan na natin. Nagkakaroon na ng flashback ng first episode natin dun sa nanginginig na kamay. Hindi, okay. Dun sa jeep design. Basta sundan mo, yung alam mo na kulang, na may pintura kulang, o bilog, bibilugin mo. Huwag ka matakot na may tumutulo kasi meron naman tayong pang ano eh. May pintura tayong puti, Okay. pang retouch. Iikot natin para maayos. Nanginginig pa rin kamay ko. Ayan, tapos... Ay, sobra. Yan lang. Masyadong marami. Kailangan niya tuyo siya eh. Ha? Kunyari yan, tuyo na. Ha? Ganito yan. Ito kasi, pag malayo ka na, hindi Hindi na mo halata yan. Hindi naman po gano'ng mahalata kapag nakapaskil na, no? Oo, hindi na. Yan. Ano na yan, oh. Bura na yan. Bura na siya. Diba? Kasi ano, wala naman nagsisimula na ano, magaling na eh. Parang ano yung banda, walang magagaling na musician. Kung hindi sila nagpa-practice, hindi sila nagja-jamming. Huwag mo isipin yun na, ay pangit ang gawa ko. Ano. Siyempre, bago ka lang eh. Ano, basta dandahanin mo na lang, Pino. Ay, kulang agad ng pintura. Ayan, okay yan. Sige, okay lang yan. Sige, ayusin ko yan. Pilugin mo lang yung braso. Sige, okay yan. Di pa tayo dito. Gusto mo dito? Anong letter ulit to? Let G, sorry. G yan, G yan. Okay, tapos... Dito. Ayan, sobra. Bali, okay lang. Okay, ano yan? The artist. Design yun. Sample yan. Style ko yun yan. Design diba? yan. Design yan. Design yan. Huwag nyo nang i-focus. Panibagong episode na naman na nagpapatunay na hindi talaga ako pwede humawak ng paintbrush. Mahirap ka talaga at sang-ayon rin si Elmer na ang trabaho na ito ay not for all. Diba si Lord, diba? Lahat tayo binibigyan tayo ng skill, talent. Binigay sa akin ni Lord sa talent na yun. Pero hindi lahat. Hindi lahat kaya. Talagang hindi siya para sa lahat. At marami nga raw sumubok sa trabaho na ito, ngunit hindi raw sila nagtagal. Kaya bilang huling streamer artist ng Manila, inaalala rin ni Elmer kung sino nga ba ang magpapatuloy ng ganitong klaseng sining sa lungsod. Hanggang ngayon, tinanong ko rin sa sarili ko yan. Hanggang ngayon, tanong din ng boss ko yan, sino ang papalit sa akin? Kasi nag-try kami eh, na mag-hire kami ng ganito eh. Hindi sila tumagal. Kasi nasanay sila sa mga computer. Kasi ibang ano na ngayon eh, ibang henerasyon na eh. Gusto na nila yung parang nakaupo na lang, gano'n, print na lang. Hindi na sila na pa-practice yung kamay nila na parang, di ba, nagdo-drawing ka nga sa mga computer, di ba? Siguro pag nag-retire na ako, baka tapos na rin yung streamer boy na Manila. Sa ngayon, wala pang plano si Elmer na mag-retire. At lagi niyang binabalikan ang dahilan kung bakit nga ba niya pinasok at pinagpapatuloy ang pagiging streamer artist. Parang natutuwa ako na, uy, ang ganda, may gulay, gay lettering, uy, ang ganda. Parang nagpa-practice ako sa sarili ko, sa kahilig ko. Sobrang saya ko kasi unang-una, minsan nanonood ng TV. Dito, kuya, gawa mo yun, oh. Oo. Kuya, pumunta kami na Manila eh. Ang dami nakakabit doon sa mga banner doon sa may kanto-kanto. Ako gumawa niyan, tito ko gumawa niyan. Proud ako, masaya ako. Tiyak na makukulayan pa rin ng mga streamers ang mga pagdiriwang dito sa Maynila hanggat mayroon pa ring pintura at canvas si Elmer Bautista, ang huling streamer artist ng Maynila. Ako si Liam Thomas Recacho, salamat sa pagsama sa amin sa pagtuklas ng mga kakaibang racket dito sa Job for All.